Sa isang huling seryosong pahayag, sinabi kamakailan ni Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, na handa siyang magbitiw sa kanyang tungkulin bilang CEO upang mas mabigyang pansin ang mga trend sa crypto market kung maunawaan niya ang mga dynamics na nagdidictate sa presyo ng XRP. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple. Sa isang panayam sa DC Fintech Week 2023, sinabi ni Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, na kung maunawaan niya ang mga dynamics na nagpapasya sa presyo ng mga cryptocurrency, maaaring iwanan niya ang kanyang posisyon bilang CEO at tutukan na lamang ang mga kilos ng market. Tinukoy niya na ang kabuuang market ay pataas dahil sa pagtaas ng presyo ng Bitcoin na higit sa $35,000. Sa kabilang banda, binigyang diin ni Garlinghouse ang kanyang mas malawak at pangmatagalang pananaw sa mga teknolohiya ng blockchain. Sinabi niya na naniniwala siya sa isang multi-chain na diskarte. Ayan. Ito po yung aktual na post naganap na dito sa Fintech Week 23. Yan, full clip. Yan, mapapanood po natin dito. Pero hindi po natin i-play yan para hindi po tayo mang-copyrights. Ayan. Bagaman ay kinilala niya ang kahusayan ng XRP bilang payment system, sinabi ni Garlinghouse na may iba pang mga blockchain na may kani-kanilang mga layunin. Mariing naman na tinanggihan niya ang ideya ng isang single dominant na blockchain. Sa kabila ng pagkilala ng CEO ng Ripple sa XRP kasama ang iba pang mga cryptocurrency, sinabi ng host na nais niyang makita ang mga reaksyon ng XRP Army. Bilang tugon, kinilala ni Garlinghouse ang masigasig na advokasya sa loob ng crypto space kasama ang XRP Army at mga taga-suporta ng Bitcoin. Yan, gayon pa man ay binatikos niya ang maximalism sa crypto community bilang nakakasama, partikular na sinasabi na ang ganitong extremism ay hindi produktibo. Yan ang kanyang ito yung kanyang mga aktual na sinabi. Hindi raw po maganda ang maximalism. Yan. Nagtulak siya para sa isang nagkakaisang diskarte lalo na sa harap ng kasalukuyang demanda ng SEC laban kay Ripple. Sinabi ni Garlinghouse na ang pagkakaisa ng industriya ay kapaki-pakinabang hindi lamang para kay Ripple kundi para sa buong sektor ng crypto. Bukod pa rito, tinukoy ng CEO ng Ripple ang desisyon ng Grayscale bilang isang mahalagang sandali para sa industriya na magkaisa at magtatag ng isang common ground para sa mga solusyon sa regulasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.